Isang magandang araw po muli sa kanila. Ito po muli ang inyong punong maestro o Grandmaster Ricardo Tickson. Noong last na ating pong pinag-usapan ay ang expectation and reality. Ito po ang ikalawang bahagi ng expectation to reality. Kung nung una po medyo naguluhan kayo dahil ang isip po ninyo hindi nakabukas. Sa mga pinaliwanag ko po noon ay kailangan na isipan ninyo ay bukas. Bukas sa katotohanan, bukas sa totoong pangyayari na nangyayari sa ating kapaligiran. Totoo ba talaga ang itinuturo sa atin ng ating mga instructor? Magagamit ba natin ito sa tunay na labanan tulad ng mga ipinakita ko na video? Mga bata na halos patayin na ang kapwa bata. Matatanda, halos patayin na ang kapwa. Meron pa ngang matanda, batang paslit pinatulan. Isang matanda, batang paslit pinatulan ng isang may edad. So sa mga ganong sistema, yung nga sinasabi ko po na magagamit nyo po ba sa totoong buhay ang mga bagay na itinuturo sa inyo ng inyong punong maestro o ng inyong maestro o ng inyong teacher o ng inyong guro o ng pinakamaliit na nagtuturo sa inyo. Sa ngayong video pong ito, sa partong ito, ay ipapaliwanag ko kung paano magiging reality ang inyong expectation. So kadalasan, sinasabi ko nga po sa mga estudyante ko, don't expect big. Huwag kayo mag-expect ng malaki kung sa tingin ninyo ay hindi nyo pa kaya. May dalawang pamamaraan upang malaman ninyo o paano ninyo magagawa ang inyong expectation to become reality, upang maging makatotohanan ang inyong expectation. 1. Power o lakas o kapangyarihan. How you do that? Paano nyo magagawa ang magkaroon ng isang power? Hindi naman tayo si Superman, hindi naman tayo si Aquaman o sino mang superhero para magkaroon ng isang kapangyarihan. Power. Ito ay lumalabas lamang sa ating katawan o sa ating isipan kung ito'y araw-araw nating iniinsayo. Halimbawa, pinapractice mo everyday ang iyong method o ang iyong techniques, exercise, eat well, matulog ng maganda. Sa madaling salita, ang power na to ay nasa katawan ninyo. Okay? Dito po nanggagaling ang power na to, yung sinasabi nga po ng ating legend, Bruce Lee, na ang kailangan po ang tao sa bawat tira sa kalaban ay merong agad lakas o may power. Okay? Kailangan ninyo ng lakas ng katawan upang sa isang tirahan ang kalaban ay bumaksak agad. Second, fast, bilis. Kung ikaw ay manuntok, malakas nga pero wala ka naman bilis, wala ring kwenta ang iyong method o ang iyong techniques. Kailangan mo rin ng bilis, liksi at lakas upang ang iyong techniques ay magawa mo sa isang pamamaraan. Dahil kung suntok ka nga ng suntok, sipa ka ng sipa, tiles lang ng mampala ang kaya mong basagin, o wala ka namang method, wala kang techniques, wala ring kwenta ang pinag-aralan mo. Sa isang sipa, sa isang suntok,
kailangan ang kalaban umaray, bumaksak sa lupa. Para yung susunod na kalaban ay siya naman ang iyong ipapangalawa. Okay? So, doon sa unang video, sinabi ko nga po sa inyo, buksan ninyo, lawakan ninyo ang inyong isipan. So, this second video, dalawa lamang po ang inyong gagawin. Practice hard, exercise, magpalakas ang katawan, train your punch, train your feet or your kick, train your knee or your elbow, kung ano man ang martial arts meron ka, and kailangan matuto ka o mapag-aralan mo ang short range, middle range, and long range to become a powerful martial artist. Sabi nga po ng iba, hindi naman ko naman kailangan maging powerful martial artist. Yes, hindi ko po hinahadlangan ang mga nais po ninyo. Sabi po nila, I want to self-defense. For self-defense only lamang po. Pero, self-defense nga, ang problema, ang kalaban ninyo ay mas malakas para sa'yo. Anong kailangan mo? Magpalakas upang magpantay ang lakas ninyo. Kung maaari, sobrahan mo ang lakas mo para yung lakas ng kalaban mo ay meron siyang hangganan, ikaw wala. Okay? Naintindihan po? So, kailangan nyo rin po ng bilis. Kung sa loob ng 1 segundo tatlong suntok, 3 tirada kayo sa kalaban, pwede. Dahil nagagawa ng Arnis Kamao. Nagagawa po ng mga estudyante po ng Arnica ang sa 1 segundo sa 3 palo o 3 suntok o 3 sipa. Sa 1 segundo, 3 tama agad ang nangyayari sa kalaban. Dahil ang Arnis Kamao nga, tulad sinabi ko sa inyo, direct to the point kami. Hindi kami kung saan-saan lang pumapalo. We have a vital points talaga na tinitira. Hindi kami yung papalo lang dito, dito, o dito, dito. Tumitirada kami sa tamang vital points upang ang tao ay maging baldado. Okay? So, that is the 2 secrets. Power and fast. Kailangan mo maging mabilis at makapangyarihan. Hindi lang sa katawan, sa isip. Kailangan makapangyarihan ka rin. Okay guys? So, sana po'y naiintindihan ang aking pong ipinaliliwanag. Tulad po ng ating the legend, Bruce Lee. Sa kanya rin po galing ang aking lakas at ang aking talino. Sa kanya din po galing inspirasyon ko gawin ang Arnis Kamao. Sabi nga, you need attack directly to the opponent, hindi yung kung saan-saan ka lang susuntok o sisipa. Ang dami mong exhibition, wala naman tumama. Ang dami mong ikot-ikot ng yantok, wala naman tumama. Ang dami mong suntok na ginawa, lahat puro ampaw, walang lakas. Okay guys, so thank you very much. At sana po ay may natutunan po kayo muli sa aking mga isinabi o ipinaliwanag sa araw po ito. Shout out po sa aking dalawang estudyante na sumali. Sila po'y puro babae. Ang tawag ko po sa nila ay Amazon. Dahil first time ko po maka-encounter
na babae mismo ang nagsabing they want to learn combat martial arts like Arnis Camao. Okay? Shoutout po sa kanila kay Jonah Coray and kay Abigail Sales. So, naway magtagal po kayo sa Arnis Camao and matutunan po ninyo ng gusto ang sistema at method ng ating martial arts. So, maraming salamat po sa lahat and God bless po. Ito po ang inyong punong maestro, yung pong Grandmaster and founder ng Arnica Arnis Camao. Maraming salamat po, Ricardo Tixon po. Pugay. Hanggang sa muli po, maraming salamat.